Ilayin niyo po sa akin yan. Huwag niyo po itutok. Hindi, saglit lang to. Please. Hindi, huwag ka lang maingay. Huwag ka lang magsusumbong dahil ano. Ilayin niyo po yan. Huwag ka masyadong mali. Lumidikit. Itaas mo ng konti. We are number 106.7 Energy FM Bangga. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Good morning! Woohoo! Okay, magandang umaga na. Mag-aalauna na, mga Bangga. Grabe ah. Oy. At ang lahat halos may hangover sa caller na si Michelle. Nga. Diba nang dahil kay Michelle, minahal nila ng todo-todo ang mga alaga nilang aso. Bigla kami yung nagpakain ng aso kaming gabi. Diba? Oo, kahit natutulog yung aso. Gising, kakain ka. You need to eat. You need to eat, ha? You need to eat. Now I'm preparing your the food and you do not eat your road. Diba? Ano yun? Huh? Your road? Huh? You're acting like a kid. Pag-usapan nga natin yung kay Chico. Si Your Road, di ba? Oo nga, no? Siyempre, well, may mga nagtatanggol dahil daw porkit of course, yung mother tongue niya matigas talaga. Alam mo, hindi naman talaga yun yung pinapansin ng mga tao. Alam mo naman ng mga Pinoy, di ba, konting may mali lang, napapagkatuwaan, di ba? Pero hindi naman talaga yun yung, I think hindi naman talaga yun yung punto nung paninitan nila doon kay ate. I think yung sa ugali talaga na, yung pagiging insensitive doon sa kay Kuya. Kasi, cultural barrier to Oh. Ang issue nito ay cultural barrier Dahil, di ba, clearly, pinakita doon na ito kasi yung kulturang Pinoy na kapag kami ay, di ba, ang paglechon ay inaabot ng 7 oras so mahirap, yun yung gusto na sabihin, mahirap. At tapos sasabihin ni ate na isa na dun sa voice over, di ba, na kasi di ba sa amin kapag naghahanda at hindi nagustuhan yung handa ay parang masama yung loob. Pinoy nga di ba, masama ang loob namin, ganyan. Paano naman yung sa side ni Kuya? Hindi naman siya Pinoy Kung Pinoy siguro yun, okay lang, di ba? Kasi tayo kahit naman din ako, aminado ako na minsan na naiinis ako sa mga ganyan. Pero still, ginagawa ko pa rin para lang hindi lang makasama sa loob nila kahit busog ako, kakain kahit konti. Ganyan ba naman Pinoy, no? Pinoy. Piyesta. Ali, kakain ka. Busog po ako. Hindi. Pa mo lang. Konti lang. Busog po ako. Kahit konti lang, nagluto kami na busog. Anong part pa ng busog ako hindi niyo maintindihan? Pinaghirap. Di ba So kailangan kukuha ka talaga. Wala na. Hanggang sa wala kang choice, kukuha ka talaga. Ending, masasayang lang yung pagkain kasi hindi mo naman din mauubos. Exactly. Tapos syempre si Kuya, ano na yan yung lechon pagkaing Pinoy yan Parang balot, di ba? Parang yung balot, hindi naman lahat ng pag nakakita ng lechon, di ba, nahintakutan si Kuya, parang kulang na lang mamutla siya nung nakita yung baboy na nakatusok doon at, di ba, yung roast pork, hindi talaga niya. Tapos tsaka yung concern niya, di ba, yung tiyan niya, di ba, masira. Pero tinry pa rin niya, ha? You eat first and then they will eat. Kumain naman siya kaya lang hindi talaga niya kaya. Siguro nalasahan niya, hindi niya gusto. At saka malay mo baka mamaya vegetarian pala yun. Exactly. No, paano kung so di ba nilawa niya tapos ayun na si ate nag-walk out na. So yun, at saka gusto ko mapanood yung buong nun. Maraming parts yan Maraming parts nga, di ba? Padala niyo kay Team iBags, padala kay Chico. Kompleto sila, padala na sa'yo. Talaga? Kompleto sila. Gusto ko mapanood yung episode na yon ng ano ba yung, ano bang palabas yun? Kasi sa TLC, no? TLC. Alam mo kaya tama ka, the cultural barrier yan Alam mo, parang first lang makapunta ng China, sa mainland China. Siyempre iba diba, doon. Kasi may pinunta kami restaurant doon na wala ka namang choice kung ano ihahanda kasi part ng package, tour package. Okay. Nilapag sa harap namin kay Chico yung manok na buo. Tinanggalan lang ng feathers. Buo. Merong kuko, may palong, may toka. Parang yung buong manok buhay, sinusa sa mantika, nilapag sa harap mo, yun na. Di ka nagulat din kami, Brad. Ganun lang, parang tinanggalan lang. Oo, di ba? Pero for them, it's a delicacy. Yun sa kanila Hindi naman yan nila ihahanda para ilagay sa
tour, no, package kung Tama. ay hindi nila gustong ipagmalaki siguro yan at itikman mo. Pero okay, Chico, dun sa kabuuan ng kwento, mas concern ako sa mga taong nanlalait kay ate kasi gusto niya makarating ng US. Nang? US. Hindi, gusto niya makarating ng US. Kasi di ba yung fiancé niya? Kasi ang issue talaga dyan, kung tama pagkakaintindi ko ha, So, 2 days Amerikano pala ka sila ba? mag-uusap ni Kuya, nag-I love you sila about isa. So yung kamag-anak ni Kuya sa Amerika, na mayroon din asawang Pinay, Okay. hindi sila naniniwala. Ang feeling nila, ginagamit si Kuyang nagpunta ng Pilipinas para makarating sa Amerika si ate. Now, given the case na yun ang motibo ni ate, ang daming ipokrita sa ate. Ang daming plastic at ipokrita sa atin. Sa totoo lang. Nagkataon lang na TV si ate, pero siya ba ang unang taong nakita nyo na nagjowa ng Amerikano? Di ba? I'm not saying it's right. Hindi na, kung ako hingaw ng payo tungkol sa bagay na yan, do it the right way. Di ba? Say I love you to someone you really love. Kaya lang kasing iba kasi they went overboard by nilalait, ganyan. Ginudge na yung mga tao ng okay. todo-todo. On the other hand, eto pa. Meron malaki din kasi effect nung ginawa ni ating statement. Ano bang statement? You know, I don't cry for men. Men cry for me. So nayabangan naman ngayon ng tao. Alam mo kay Chico? Pero Hindi, men cry for me. binabanggit ko ito kasi gusto kong pag-usapan natin yung sorry mga pangga, I'm a very proud Filipino, but sometimes there's something wrong with the way we do things. For example, isa tayo sa mga ilan lahi sa mundo na hindi marunong manood ng tamang concert. Concert, okay. Yes. For example, di ba? Ballad. Okay. Fan na fan ka, sisigaw, ah! Ah! Oh my God! Tama? To the point na yung mismo kumakanta at yung mga nanonood na abala mo. O kasi hinto. Hindi kasi na-stop. Sisigaw ka eh. We don't know how to. Di ba? Ugali na aminin nyo. Real talk tayo dito. May mga ganyan tayo ugali eh. Oo, may ganyan tayo ugali eh. Okay. Well, for them siguro in-express nila yung mga yung sigaw usually yan eh, no? Kahit naman sa TV studio yung I love you, blah blah, ganyan. Hindi lang naman tayo, pero sometimes, di ba, minsan, babalad. Di ba? Kailangan lang natin, di ba, meron ka tayong ugali, pag doxology, pinapalakpakan natin. Oo nga, di ba? Traditionally, you're not supposed to. Oo. Di ba? Pati national anthem, di ba? Doxology, oh. Pero, ayun eh, kaya ako gusto ko mapanood talaga yung buo nung kasi minsan din kasi yun lang yung napanood natin eh. Pwedeng ganyan eh. Yun lang kasi yung part lang na napanood natin na ibang-iba naman talaga doon sa kabuuan. Kaya 90 Days Fiancé po yung show. Actually, yung talaga yung show. okay. Pwede i-search natin. It's really a show. 90 Days Fiancé. 90 days lang. Alam mo kaya Chico, internet na, yan ang nag-usapan natin, yung dating gawi at saka yung gawi. Yung gawi ngayon, yan ang nagagawa ng internet sa atin. It made us judge people and situations so quickly na kahit face value lang without us knowing the story. Totoo yan. Face value na lang. At minsan ako aminin ko, minsan na rin akong at nung nangyari yon, tsaka ako nagkaroon ng realization na mali ito eh kasi merong doon na kasi bilang naging OFW din ako, G ako doon sa reaction ko ng yung doon sa airport sa NAIA na nanakawan siya na nanakawan siya ng mga chocolate na dinala niya from kung saan man bansa. So yun yung na nagsisisigaw siya doon, nagwawala siya eh na ito na nga lang ganyan bla bla bla. Turns out apparently hindi kanya yung bag. Kamukha lang. O di ba parang di syempre napahiya. Nakakahiya na, di ba, ang dami kong kuda doon sa ko na rant ko na ganyan dahil parang naramdaman ko yung naramdaman niya kung bilang isang OFW eh. Yung naman pala patanga-tanga naman pala si Kuya. Hindi nangunguha ka ng bag na hindi naman pala iyo kaya pala ang gaan-gaan.
O di ba? Wala siya nagawa. Nagsorry din siya, no? Yun yung naging storya noon. Napahiya din siya. Nagsorry siya sa mga sinigawan niya. Pero siyempre tayo, na-share mo na, naka-comment ka na doon, pwedeng yung iba nag-share, kumalat na ng kumalat, at mali pala yung hindi pala yung totoong nangyari, no? So, pero kasi nung time niyo, Chico, galing tayo sa maraming issue na may nakawan sa yun kasi. Yun yung paano na. Doon ang galing na ang dami nakawan sa airport, sa ganito, bla 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 bla. Kaya tuloy, pero kahit na, no, yun nga yung kahalagahan ng fact checking, no, yung sko, pagka nga sa mga research hindi tayo gumagamit ng Wikipedia, di ba? Dapat hindi. Kasi pwedeng kung kanino lang nanggaling yan, di ba? Hindi lang niya accurate yung Wikipedia. Oo. Hindi naman sinasabing mali yun. Tama naman din yung mga naandun, pero hindi lang siya ganun ka-accurate. Actually, pag nagpunta na Wikipedia, pwede mo i-edit eh. Yun nga, pwede kahit sino eh. So, option ng edit doon. Ano yun, contribution yun yung yun yung laman niya. So, yun. Di ba? So, hanggat kaya or dapat ugaliin natin yan yung fact checking, di ba? Wait lang, singit ko lang. Tita G, nakaantabay siya. Hi, Tita G! And on the way to MMC. Ingat po, good morning. Hello daw sabi ni Klong Klong. Medical Center? Makati Med. Si Tita G. Happy Long 25th time. year in service, Miss Ana Solomon of Medical City at saka si Emily Silario. Asan yan ngayon? Nakasampay basa. Hello daw sa mga ka-work ni Jonathan, si Ariel, Rafi at si Ate Che. Saan ka ba nag-work, Jonathan? Sabi dito, ba't wala pang bisita? Dahil pang bisita. Palakpak nga kayo, palakpak. Meron. Dahil po. Umuwi na yung mga 32 eh. 17,000 pa yan dito. Oo, yung naiwan. 17,302. Kaya nga, di ba? So yun, kaya minsan yung social media, Facebook, specifically, ang dami na diyan na tayo nagre-rely ng mga information, sinishare na naman din, no? Speaking of internet, ito pa, di ba, si Mark Zuckerberg is in Senate inquiry ngayon, di ba? Kasi sinare ng isang app It's all about security, di ba? Yeah, security. Di ba, sinare ng isang app developer yung information na nakuha nila from Facebook through yung kanilang business dealings, di ba? Sa isang political chemist America na accordingly which influenced yung voting sa America nung panahon ng pagtakbo ni Trump. Diba, shinare? But then again, mga pangga, tama naman kung shinare ng walang pasabi. But then again, it will all boil down to bottom line eh. Kung ayaw ma-share information mo in the first place, bakit may Facebook? Oo nga. Oo nga ha. You know, everything that you put on Facebook becomes a public, public property. You have to consider it that way. Di ba? Nilagay-lagay mo eh. Exactly. Unless gawin mong sobrang private ng account mo at hindi nila makikita. Pero one way or another, kakalat yan eh. Oh. Ganon yan eh. Ang Facebook, mga panggap, i-ano ko lang kayo, Chico, i-compare natin. Ang Facebook kasi, para siyang isang bahay eh. Diba? You can choose kung bukas ang pintuan mo and people can just come in, or sarado ang pintuan mo, diba, and the windows are all shut, or sarado ang pinto at bintana mo pero yung bintana mo salamin at see-through, kita pa rin. Ganon yan eh. So, pipili ka pa rin. Kung ayaw mo talagang malabas ang kahit anong meron ka sa buhay that you deem, diba, to be private, do not put it on Facebook. Diba? Or any, social media account. At nasagot na rin ni Mark Zuckerberg yung tanong ko, na ang Facebook ba ay nakikinig sa usapan? Okay. Hindi daw, sabi niya. Yung using yung microphone. Oo, microphone ng phone. So, hindi raw. Saka, di ba, ngayon naman yata, nauuso na yung sabi ko kung security lang pala, kung yung, pwede namang yung encrypted, di ba? Yung ngayon yung ibang app, ganyan eh. Lahat naman na daw sabi nila. WhatsApp, Viber. Yan, yung WhatsApp, di ba? From lang yung phone to phone. Kung ano lang yung meron yan. Di ba? Yung sa Facebook, yung secret conversation, meron eh. Hindi ko alam yun. Secret conversation. You can go on a secret conversation. Tayo, halimbawa, phone ko ginamit, tapos yun sa phone mo. Now, pag ginamit ko yung laptop, hindi dun lalabas. Kasi encrypted lang siya from kung ano yung device na ginamit. Okay. Dun, yun lang yung may kopya. Wala nang iba. Tapos usually, when you say encrypted, walang kopya kahit si Facebook, ganyan, or si WhatsApp. Si WhatsApp, ganun. Wala silang kopya ng kung ano mo yung conversation meron kayo. Hindi siya ma-pull out in any way. Parang ganyan. Ganon. Yun lang.
Okay. Bye. Bye. Bye guys. Ganun. Alright, maraming salamat mga pangga. Mag-invite lang po ako this coming Sunday. Ako pwede sa Paddy's Point Show Boulevard. Sa Sunday po, Paddy's Point Show Boulevard ako. Paddy's Point Show Boulevard Sunday. Mamayang gabi, Friday kayo pwede kay Chico na sa Marikina. Para po sa Rap sa Marikina event, mga pangga. Nandiyan po ang The Ransom Collective, Ben and Ben, ang XB, X-Battalion, and Parokya ni Edgar. At syempre hosted by yours truly, Papa Jackson and Kuya Chico. At syempre, di ba, may mga ano dyan, food and music fest yan eh. Kaya, yan yung Pinoy na Pinoy yung event na yan. No? So bukas siya, mamaya yan, kita-kits tayo dyan. Marikina Sports Center. Sabi ni Leslie dito, ay mali ka doon, Papa Jackson. Shinare yung info, binenta at hindi lang yung info mo ang shinare, pati yung info ng friends mo na walang kinalaman dun sa app na ginagamit mo. Yan po talaga issue sa US. Andun na tayo, di ba? But then again, on the other hand, if you want an information, any of your information, kasi ganito yan, nag-enter ka ng information mo sa Facebook. Basically, you handed your information to Facebook. Correct. Ganun kasimple yun. Binigay mo sa kanila information. Na you want the information, di ba, not to be, kumbaga, to be a common knowledge to other people, di, wag mo ilagay sa Facebook. Kwento mo sa kaibigan mo, chismosa. Ganun lang yun. Malupit yun. Oo. Kasi parang it puts us in the situation na hirap magreklamo. Kasi you willingly submitted yourself to it. Correct. Diba? Correcty. Well, anyways, mga pangga, ayan. Sabi yan ni Lynn Besat. Ikaw, saan ka? Linggo kami, Paddy's. Linggo. Teka lang, marami akong lakad this week. Ako, Sabado, Linggo, I'm at Puerto Galera. Ay, talaga? Enjoy. Oh. Oo nga, sa mga naandyan sa mga kasabayan ko dyan. Oo ha, alam nyo na, doon tayo. Kita-kita tayo doon. Tapos, alam nyo na. Shot. Ano pa ba? Kuha tayong buta sa buhangin. Tapos, Hay! bakit? Hay! Ano bang gagawin mo sa buta sa buhangin? Ako sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Wala. Di ba? Gagawa kang buta sa buhangin. Tapos, papasok. Papasok ka doon. Tapos tatabunan ka. Ganon. Ay, nako. Tara na. We got 4 minutes before the hour of 1 o'clock, mga pangga. Natry nyo na ba yun? Natry ko nga yun. Teka lang. Siyempre, no? YOLO eh. You only live once eh. Tsaka Yodo. Ano? Yodo. Ano you only... Die once. Die once? Kainis. Nakaantabay din si Kuya Jun, yung driver. Yeah. Kuya Jun? Driver ni Tita G. Tita G, thank you. Si Kuya Jun. Si Tita G. Long time no, si Tita G. Hoy, sa mga nakikinig hanggang ngayon maraming salamat. Sa kanina, to si Nards. Nakita daw ako doon sa Robinson's Galleria. Tapos parang nangisay na siya nung nakita niya ako. Ano ko? Apparition? Gano'n? Anyways. Pangga, time check. We've got 3 minutes before the hour of 1 o'clock. Maraming salamat sa inyong pagsama. Babay na po. Thank you. This has been me. My name is Papa Jackson. My name is Kuya Chico. Now saying goodbye. Take care. Have a great weekend and Godspeed. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! But